ito nga mga kabatang helmet, mainit na mainit pa to. Si Mr. Bong Revilla ay magkakaso nga daw ng cyber libel dito sa mga vloggers or doon sa mga nag-upload sa SOCMED. So ayan nga mga kabatang helmet, mainit na balita. Magsasampa nga daw po ng cyber libel na kaso itong si Mr. Bong Revilla para daw sa mga vloggers o sa mga content creator o sa mga nag-upload sa SOCMED ng mga fake news. Ng fake news daw. At yun daw ay isa sa mga naging dahilan kung bakit siya natalo nung 2025 o itong eleksyon na to. Pero ito lang ang masasabi ko dyan mga kabatang helmet. Ano ba talaga yung dahilan bakit natalo si Mr. Bong Revilla? Hindi ba pwedeng nag-isip ang taong bayan ng mas matino ngayon? Hindi ba pwedeng hindi na nadala ang taong bayan sa mga pasayaw-sayaw o pabudots-budots kaya siya natalo? Hindi ba pwedeng mas namili ng iba naman ang taong bayan? Ito lang matatanong ko. Ano ba yung mga batas na napasa ni Mr. Bong Revilla magmula nung siya ay umupo as senator? Kasi diba, natalo. Bakit hindi na lang tanggapin yung pagkatalo? Pero kung meron man talaga na mga naglabas sa SOCMED ng mga fake news, kailangan talagang mabigyan ng karampatang parusa yan. Kung fake news talaga ang pinapalaganap. Pero kung ang pinalaganap naman ay katotohanan, masasabi mo bang fake news yun? Ano masasabi mo, Pichogapar? So ayan nga mga kabatang helmet, ang tanong lang dyan, pinapasweldo ka ng taong bayan bilang senador doon, ano ba yung mga batas na naipasa mo? Diba, Pichogapar? Pero ito nga mga batang helmet, may nabasa rin tayo na post ni Prof. Doc Shelo Magno about nga dyan. Yan yung issue pa matagal na. About nga, oo, matagal na issue na yan, pero ang rebat nga nila dyan ng abogado ni Mr. Bong Revilla na si Attorney Fortune, parang hindi ba ano yan, yung issue na yan? Pero ayan nga, basahin nyo na lang. Ang masasabi ko lang dyan, kung totoo man yan or hindi yan totoo, kailangan talaga magkaroon ng linaw yan. Kasi matagal ng issue yan na ang labo-labo. Hanggang ngayon, wala pa talagang kasagutan yan Napakalabo talaga niyang 124M na yan. Pero, oo, na pinapasole. Pero ayan nga, ang makakasagot lang talaga dyan si Mr. Bong Revilla at sana masagot din. Pero kung natalo ka talaga dahil sa desisyon ng taong bayan, why not tanggapin na lang, diba? Kung gusto mo talaga mag-serve, kahit naman wala ka sa posisyon, pwede ka pa rin makapag-serve sa taong bayan o lumabang ka na lang sa 2028, diba? Tapos kung siya ng budots na naman. Pero ayan nga mga kabatang helmet, kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa mga in-upload po namin ni Videographer. Pero yan, karapatan naman din niya na magsampa ng kaso, magreklamo kung talagang fake news yung pinapalaganap nitong mga nag-upload sa SOCMED. Kung talagang fake news peddler talaga. Pero karapatan din ng taong bayan, malaman, after niyang magbudots, ano ba ang kaya mong ibigay? Oo, diba? Karapatan natin, dahil tayo nagpapasweldo sa mga yan. Karapatan natin na malaman din kung ano talaga yung katotohanan yan sa lumalaganap na 124M na yan. At karapatan din natin maramdaman, maranasan kung ano yung kaya mong gawin after mong bumudot. Ano yung mga batas na napasa niya, i-comment nyo yan. Yes, ano yung mga servisyo. Pero yun na, mga batang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Pero kami sa buhay na nag-helmet, pinamok, keep getting better every day. God bless everyone. Bye!